Okay, wala nang paligoy-ligoy. Panoorin na po natin ang actual full video na corner si Kiko sa Senado. Bumigay sa ebidensya ni Ligarda, Robin Marcoleta, Cayetano. Ano po bang pinuputok ng butsi nito ni Kiko, no? Okay na yun. Napil nyo minsan na naging ano kayo, no? Balik ulit kayo ng minority. Ewan ko kung anong ipinaglalaban ni Kiko, pero panoorin natin ito mga kapatid. Update tayo, anong meron. Rinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Huwag po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech even if the matter was already referred to the committee report. I understand, Mr. As a matter of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. Maganda yan, si Kiko Pangilinan matulog na lang sa bahay nila. At magugas-hugas ng pinggan, maglinis-linis, ganun, para minsan makapag-isip siya para gumawa palalo siya ng pagkakamali. And for the record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... and for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusap. Parang gusto niyang lumihis na agad, ano? Ayaw niya nang pag-usapan yung nangyari po kay Senator Bato. Ganun ba? Ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na pilit tinatago at pilit ayaw di umanong ipalabas ng mga bayarang media sa palasyo, Oh, yeah. kamara at senado sa publiko. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang mga balitang politika, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Senator Padilla. Ginoong Pangulo, gusto ko lamang pong ibalita sa ating mga kasama na naging maganda po ang responde ng Commission on Human Rights sapagkat kaninang umaga po Oh, pero ayon sa video, bakit parang ayaw ni Kiko, no? Parang gusto niya ibang usapan na agad. nakipagpulong sila sa atin at nakipagpulong po sila sa USAA at kay Senator Bato de la Rosa patungkol po sa nangyari na karahasan at pang-aabuso sa karapatang pantao ng ating mga kasama dito sa Senado. Pangalawa, gusto ko lamang din pong iparating sa ating mga taong bayan na magkakaiba po ang kaso ni Senator Trillanes at Senator De Lima sa kaso po ni Senator Bato. Oo. Dahil si Senator Kasi si Senator Bato, ICC po ang may warrant of arrest si Trillanes, tuloy sasabihin ko, si Trillanes, di ba? So, dito si kasi si De Lima at saka po si Trillanes, sa pagkakaalam ko, Supreme Court po ng Pilipinas. Order po ng Pilipinas yun, hindi ICC. Ngayon po kasi ICC, order ng ICC na hulihin si Trillanes. Gago ba sila? Ipagkakanuno nyo ba ang kapwa Pilipino natin papunta sa ibang bansa? Meron naman tayong sariling batas. Gaguhan na naman to eh. Di ba? Bato, ang warrant po niya ay hindi galing sa Pilipinas. Yon, oh. Ang warrant po niyan ay galing sa ibang bansa, sa isang dayuhang korte. Ito po ay malayo doon sa usapin na sila, ang kustodiya po ni Senator De Lima at ni Senator Trillanes dito lang sa Pilipinas. Ito pong mangyayari kay Senator Bato ay dadalhin po sa ibang bansa. Medyo yung po pag-isipan nating mabuti. Parang ano rin yon, parang parang kay Tatay Digong din na may kunwari Interpol, mga matatalinghagang mga kunwari matalino, pero ang totoo, ICC pa rin ang bagsak, di ba? O, tuloy tayo. Dapat bang mangyari muli ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dapat bang mangyari pa yan muli sa isang Pilipino? Yun lamang po, sana alam natin ang pagkakaiba ng warrant galing sa Pilipinas at warrant sa isang korte Correct. lang ng ibang bansa.
Yun po, maraming salamat po. Point of order, Mr. President. Point of order, Mr. We were going to Point of recognize order. Senator Marcoleta, but this is a point of order, Yes. so we recognize Yes, Senator Mr. Pangilinan. President, my understanding is this matter was already referred to the Committee on Rules. And any on all such manifestations should have been referred to the Committee on Rules. Senator Pangilinan, Senator Lacson gave several privileged speech, even if the matter was already referred to the committee report. I So, understand, Mr. as a matter President. of tradition, I understand, Mr. we allow that. Ginoong Pangulo, nilabas yung warrant of arrest kagabi lang, tapos na tayo dito. Yeah. I Yes, that's why understand. this. Na sinabi po na yung warrant of arrest ay tunay. I understand, Mr. President, and therefore I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. The appeal- And the for the appeal- record, Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. And for the record, Mr. President, Na-impierna na rin to si Kiko, ano? we voted against resolution number 44. So to say that we have this resolution, yes, but there are senators who voted against it, and therefore it is not necessarily our agreement with the points being raised by the good senator from Camarines Norte. For the record, Senator Padilla did mention a while ago that he doesn't take it against, and he acknowledges that some senators voted against it, and it's on the record. Having said that, the appeal is noted, but I just like to mention that we usually give each other leeway depending on the importance of the matter, and the threat to Senator Bato is live. There's been no official communication that he is free until a Philippine court issues a warrant of arrest. No, so Baka may period din si Kiko, no? May period, may macho ako, lalaki ako, period. Yun naman talaga lalaki. Hindi, kahit may asawa nga, pwedeng maging binabae. Hindi, okay lang yun. Lalaki yan, lalaki talaga yan. Ang sa akin lang, siguro, kaya mainit ang ulo niyan, dahil nga wala na po ang kanilang school bukol sa Senate President. Kaya umi-eksena, naiimber na ngayon yan. I ask the patience of each member, but acknowledge the statement and the interpretation, the proper interpretation of the rules by Senator Pangilinan. So you May may we ask proceed, Senator Marcoleta, Mr. President? Yes, Senator Marcoleta, you're Been now waiting for recognized. quite a while. Oo. Salamat po, Mr. President. Kahapon pa po ako naghihintay. Ang dami na po kasing nagsalita. Sana po kung sino naman yung nauna na nagsabi, pakiunan nyo naman po. Ang sa akin lang po, nagpo-point of order po tayo, pero tayo rin naman po nagbabiolate ng ating patakaran. Nangyari po kasi yung nangyari kahapon, Mr. President, sa kasaysayan ng institusyong ito. Nakita ko po, Mr. President, kung paano ginawa ng mga NBI yung ating pasukan. Gumawa po sila ng checkpoint. Grabe, no? Sa akin pong palagay, magmula po nung panahon ng Philippine Assembly, hanggang ngayon, wala pa pong nangyaring gano'n. Dahil po sa respeto sa tatlong dakilang nagkakahating bahagi ng ating pamahalaan. Ang executive, legislative, at saka yung judiciary. Ayun. Ngayon lamang po nagkaroon ng ganitong insidente kung paano niyurakan ang dangal ng institusyon na tayo pa po ang naririto. Oh, grabe yun. Mr. President, gusto ko po sanang magtanong ng ilang mga bagay sa ating kasama, sa kanyang mga tinuran na pangyayari, kaugnay po ng tangkang paghuli kay Senator Bato. Ginoong Pangulo, mas maganda pong makatanggap tayo ng mga katanungan sa ating kasamang kahapon pa nag-aantay. Yes. Salamat po, Mr. President. Please proceed unless you want to postpone that till tomorrow. Mr. President, Your Honor, kanina po ay marami rin pong gustong magtanong sa akin ng mga miyembro ng press. Bagamat tinangka ko po na wag munang umarap sa kanila dahil minsan po, imbes na makapag-clarify ka, lalo pong dumadami po ang mga issues. Kaya ako na pong nagpilit na parang iniiwasan ko na po. Kaya lang, hindi mo po maiwasan. Sa dami po nila, talagang hahabulin ka po eh. Ang una po nilang tanong sa akin, Sir, ipa-aresto niyo po ba si Senator Bato? Oo. So sagot ko po, Mr. President, tanong din. Ikaw, kayo, gusto niyo ipa-aresto?
Ang sagot sa akin, hindi po, kayong tinatanong namin kasi kayo po ang nandito eh. Hindi, tinatanong ka rin kita kasi Pilipino ka. Oo nga, no? Gusto mo bang makita ang isang senador na ibinoto ng sambayanang Pilipino? Aarestin sa loob mismo ng Senado? Hindi po. Okay, kung ikaw hindi, di lalo na ako. Kayo po ba'y na-interview rin ng ganun? Opo, Sir President, nakakagulat po sapagkat ako po din mismo, mahal na kasama at idolo namin, Senator Marcoleta. Nagtataka din po ako sapagkat marami po sa mga tanong sa ating ibinabato. Parang tayo pa ay may kasalanan sa pagbibigay natin ng masasabing lugar sa ating kasama dito sa Senado. Samantalang meron naman po tayong adopted resolution number 44. Ako po'y nagtataka talaga bakit ang mga tanong ay para bang tayo ay harboring kagad ng kriminal. Ginoong Pangulo, Your Honor, yung nangyari po kahapon, mas naniniwala po ako sa dating Pangulo natin, Senator Soto, sa kanyang sinabi. Uy, Nung tinanong ko po siya kahapon, habang nagmimerienda po tayo, nung tayo nakasuspindi pa, sabi ko, Mr. SP, nung pinuntahan ka ba ng NBI, pinakita sa'yo yung warrant of arrest? Nakita mo ba? Hindi, sabi niya. Ako po naniniwala na talagang hindi nila ipinakita yung warrant of arrest sa ating dating paano yon? Bakit bigla na lang nilang huhulihin si Bato? Walang warrant of, hindi pinakita yung warrant of arrest. Tsaka kung may warrant of arrest, ICC yun eh. Yung ICC naglabas din ng ng salita nila na may warrant of arrest talaga sila. Pero bakit pa rin sila nangingialam? Wala na nga silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Diba? Mga tayo-tayo din talaga yung mga yun eh. Alam nyo, ewan ko pa sa Pangulo natin, ba't hindi gumagalaw? Bakit diba? Yung Pangulo natin hanggang ngayon, tahimik pa rin ba? Wala pa rin bang salita ang Pangulo? Wala, napaka-weak talaga, napakahina. Hindi kaya gusto niya rin talaga na mahuli po si Senador Bato para yun na naman ang panibagong pag-usapan. Tapos isusunod na naman nila si Bongo, no? Parang pagkakaalam ko, susunod nila si Bongo eh. So yun na lang ang mga pag-uusapan. Yung problema ng ating bansa wala na. Kaya nakakaawa po ang Pilipinas natin. Lalo na kung sasabihin mong BBM ka pa rin. Maawa ka naman sa Pilipinas kung BBM ka pa rin. Pangulo ng Senado. Ang ating pong miyembro ng press, Mr. President, mahilig lang silang tanong ng tanong eh. Pero yung basic yun ang ayaw nilang tanungin eh. Yun. Halimbawa si Trillanes, winawagayway niya, ito ay kayong warrant. Ayaw man lang, bakit hindi nila suriin? Oo. Pwede po bang makakuha ng kopya niyan? Kasi po kahapon, Sir President, Your Honor, nung makausap natin ng NBI Director, pwede mo ba kaming bigyan ng kopya ng warrant of arrest? Pwede mo rin ba kaming bigyan ng communication between the ICC and the Interpol? Yun. Sapagkat ang Interpol, ang karaniwang ginagamit po nila Oo. para i-execute yung warrant ng kanilang in-issue. Yung namang Interpol, gagamitin po niya yung counterpart dito sa ating bansa, ito po yung PCTC. So sabi ko, bigyan mo rin kami ng communication mula sa Interpol papunta sa PCTC. At mula sa PCTC, meron silang sulat din sa inyo at kayo nga ang dineputize para iserve yung warrant of arrest kay Senator Bato. Pero ganun din yun eh. Kahit saan mo daan-daanin, papunta pa rin ng ICC. Bawal pa rin talaga dapat yun. Maliwanag po yung sagot niya, Mr. President, Your Honor. Opo. Gusto ko po sanang itanong, Mr. President, kung nag-comply na yung NBI Director na yung ating hinihingi ng mga communications para mapagtibay natin kung talagang meron ngang in-issue, kung totoo nga po na merong warrant of arrest at hindi lang ginawa sa Claro M. Recto, Yung papel. para po lahat ay guided. Yes. Na Pero meron na talaga, no? May napanood ako na galing sa ICC yung video. Si Manang. Manang din yun eh. Nagsasalita siya na may warrant of arrest ata sila. Ngayon, di ko alam kung AI yun. ibigay na po ba? So number one, Senator Marcoleta, I apologize to you. You were present and in fact, you made very good points to the NBI Director. Number two, tama po kayo. He promised to officially communicate the warrant and I told him he is welcome to serve the warrant. The issue is the actual arrest. So I asked my staff as to my office, wala. To our secretariat, may na-receive ba tayo from the NBI? Wala pa. So, Yeah, wala pa. Mr. President, Your Honor,
Doon lamang po sa simpleng requirement natin, dahil nung gabing yun, ang sabi niya, hindi lang niya dala, nasa sasakyan niya. So hindi na natin siya pinilit, dahil yung sasakyan niya nasa labas. Pero, Mr. President, alas 5 na po eh. Yung po bang mga requirements na yun, simpleng-simple po para matukoy lang natin kung talagang merong warrant of arrest. Oo, tsaka ba't si Trillanes po yung parang naging bida doon sa kampo ng taga-kabila? Ordinaryong mamamayan na lang yun Hindi na nga yung binoto ng taga-Caloocan. Bakit hindi po hanggang ngayon ay naibibigay ng NBI na sila pala, allegedly, ang dineputize ng kung sino-sino na iserve ang warrant of arrest sa ating kasama? Ayun. Bakit po? O baka nga po wala eh. Ito yung pinaka-problema. Ang dami pong kumakalat na issue sa labas. Tinatago raw natin. Meron pa pong nagsabi kung sino-sino na yung pagkup-kup daw po natin, yung ginamit natin, yung inadapt nating resolution number 44, sabi ni Trillanes, obstruction of justice. Hindi ba pwedeng mangialam na yung mga sundalo, kapulisan? Wala na ba talagang magagawa itong Pilipinas? Alam ko, mas matatalino yung mga yan eh. Wala na ba? Kumbaga, itong Pilipinas na to, mga nakanganga na lang yung mga may kapangyarihan din bukod sa presidente. Parang nakikita na nila, nganga lang tayo. Bakit? Ba't nakanganga lang? Kasi binigyan tayo ng maleta, hindi tayo pwedeng mangialam. Base lang yan sa aking paniniwala at vision, no? Parang ang pangit kasi na, di ba dapat kung talagang makabayang ka, protektahan mo yung Pilipino, yung Pilipinas. Wala eh, parang po siya, mga nakanganga lang. Tapos yung mga kapulisan naman natin or sa NBI, alam naman nila siguro may mali din yung ginagawa nila. Pero kinakailangan pa rin nilang gumalaw. Walang pinagkaiba to ngayon sa KOJC. Parang ganun ang mangyayari nito. Baka pag lumala ito, baka pasukin pa nila talaga yung, ano ba tawag dyan, Senate, Senate of the Philippines, yung office nila dyan, yung building nila dyan eh. Baka yan pa po, baka pasukin sila ng, parang sa KOJC, posible kayang mangyari yung ganon. Yung mga senador dyan, nandiyan dyan. Tapos papasok yung mga kapulisan. Yung 10,000 di umano. Wala na itong Pilipinas natin kung ganito mga kapatid. Kaya tayo, lagi lang kayong manood. Huwag kayong magpapalason sa mga salita lang ng mga iba na kesyo ganito sila, ganito, ganyan. Sila yung tama. No? Lalo na kasi yung mga reporter, yung mga tanong nila pang ugok-ugok eh. Dapat tanungin nila na, di ba wala ng jurisdiction sa Pilipinas yung ICC? Tsaka po, bakit kayo ang may hawak ng warrant of arrest? Ba't meron po kayo niyan? Ordinaryo. Walang mga ganun, Ewan ko ba, yung mga media din natin sana man lang, unahin na lang natin yung mga pagtatanong kay Manang Claire. Halimbawa naman to, kamusta na yung pag-unlad ng Pilipinas? Tumataas na po yung dolyar natin, 60 na, yung mga ganon. Ano pa po bang ibang plano ninyo? Malapit na hutag ulan. Wala. Ang mga tanong nila misleading, tapos yung sagot din misleading. So, labo-labo na. Bulbulan na lahat. Ang pinakakawawa dito, yung mga tangang mga mamamayan na naniniwala sila sa mga malatagalog na English na akala nila yun na yung pwedeng paniwalaan nila. Halimbawa, si Trillanes nagsasalita na karapat dapat naman daw. Siyempre, ikaw, tanga-tanga ka, sasabihin mo, tama yung sinabi ni Trillanes. Oo nga, dapat ulihin kasi may warrant of arrest. Pero magkaiba yung warrant of arrest nga ng ICC doon po sa warrant ng nasa Pilipinas lang. Kaya, mga kapatid, alam nyo, wala minsan may mga tanga talaga din Ito na ho yung mga pinaniniwalaan nila. Huwag po tayong magpakampante, mga kaibigan. Kailangan labanan po natin itong mga nangyayari. Ibig kong sabihin, sa pananaw lang, sa pag-iisip, sa pag-unawa, kailangan doon tayo sa tama. Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Yan po yung mga pinagsasabi nila. Your Honor, alam niyo po ba yung statement ng Permanent Mission of the Republic of the Philippines sa United Nations noong 79th session of the UN General Assembly? Ba, napakaganda po niyan. Mas maganda po, basahin niyo po sa amin. Kasi hindi mo pa alam, di ba? Opo. Salamat po, Mr. President. Ito po kasi may kaugnayan sa pinag-uusapan natin Ito pong 79th session of the UN General Assembly ay may kinalaman po sa pagde-define ng scope,
and application of the principle of universal jurisdiction. Ito po yung naganap, Mr. President, on October 16, 2024. Kasi po, bilang tayo po ay permanent member ng United Nations, tinanong po nila yung ating posisyon. Paano ang pagkakaintindi mo sa principle kanya and application of universal jurisdiction? Ang sabi po ng Pilipinas, Mr. President, Your Honor, kami po sabi niya the general rule is that jurisdiction is territorial. Universal jurisdiction is an exception grounded on the need to preserve international order. Tama naman po yun. Ang pinag-uusapan po na, sinight po ng ating gobyerno, Mr. President, yung Section 17 ng Republic Act number 9551. At sinasabi po nila doon, sabi po ng ating permanent mission, Section 17 of RA number 9851 specifically provides for the Philippine jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized under Republic Act 1951, regardless where the crime is committed. Sa mga tweet, tayo na po ang nagsabi sa United Nations na tayo po yung merong jurisdiction. At sinama pa nga po yung Section 18 na kung saan ang Regional Trial Court po ang merong jurisdiction. Primary and exclusive jurisdiction. Kanina po, Mr. President, Your Honor, binanggit po ninyo, yung warrant of arrest kasi kanya galing sa korteng hindi sa domestic nanggaling. Nanggaling naman talaga raw sa ICC. Ipagpalagay na po natin, Mr. President, na totoo nga ating di peke yung warrant of arrest. Kunwari valid. Ang sinasabi po ng ating batas, Mr. President, isasagawa mo lang ito sang-ayon or in accordance with the extradition laws and treaties obtaining in this country. Mr. President, wala po tayong extradition treaty sa ICC for the simple reason that ICC is not a country. Wala rin po tayong treaty sapagkat nag-withdraw na po tayo sa ICC. O paano niya po i-apply yung kanilang warrant of arrest? Ang jurisdiction po ay atin na. Mr. President, Your Honor, on May 10, 2026, ang ating kasama, Senator Bato, was served a subpoena by the CIDG for the alleged crime of EJK. Ano po ibig sabihin nun, Mr. President? Yung pag-serve po ng subpoena, na-operationalize na po, active na po yung kaso, kahit nasa investigative and prosecutorial stage pa lang, ibig sabihin, our National Prosecution Service is already actively on the case. Paano po papasok ang ICC? The core function of the ICC, Mr. President, is under the principle of complementarity. Ibig sabihin, kung meron pong local court na gumagawa na po ng kanilang tungkulin, wala na pong pakialam ang ICC. Nang nangyari po, aktibo na pong pinupurso ang kaso, allegedly, EJK sa ating kasamahan. Papasok pa uli ang ICC. Sarili po ba nilang prinsipyo ay kanilang babaliwalain? Papayag ka pa doon, Mr. President, Your Honor? Hindi po tayo dapat pumayag at katunayan nga po, katulad po ng sinasabi ng ating ibang kasama na ito daw ating pinag-uusapan ay wala daw itong kwenta. Napaka-imposible po nun. Sapagkat itong ating pinag-uusapan, katulad po ng sinasabi ninyo, ay soberenya ito ng Pilipinas. Kung sa paniwala po nila, ay hindi. Pero sa paniwala po natin, sayang yung bandila na yan kung tayo po ay magpapasakop sa isang korte lamang na hindi naman isang bansa at uutusan tayo na isuko ang isang senador sa kanila. Salamat po sa inyong sagot, Mr. President, Your Honor. At nung tinangka po nila na mag-serve daw ng di umano ay warrant of arrest, Mr. President, bakit po ang nagsisilbing process server ay si Antonio Trillanes? Sheriff po siya ngayon yata ng ICC. Meron po ba kayong impormasyon na si Poy naglilingkod na sa
ICC o sa Interpol, Mr. President, Your Honor? Siguro po, action speaks louder. May dala po siyang warrant o sheriff. Kung totoo na meron siyang dalang warrant. Yun po. Opo, pag napatunayan po na yun ay warrant of arrest, sheriff na po siya. Kailangan pong malaman natin kung siya ay process server, sheriff, o deputized officer ng ICC o ng Interpol. At kailangan tawagin din po natin, Mr. President, ang representasyon ng Philippine Center for Transnational Crimes sapagkat sila po yung counterpart ng Interpol. Pagka po binaypass nila yung opisina na yun, maliwanag na maliwanag po, peke po yung warrant of arrest, Mr. President. At peke din po yung nagseserve ng warrant of arrest. Naniniwala po ba kayo? Hanggat hindi po natin nakikita ang kopya na yan, lumalabas po na peki yan. Mr. President, Your Honor, alam niyo po ba yung bilateral immunity agreement sa pagitan ng United States of America at ng ating bansa? Alam ko po yan, nasa Quran po yan. Nasaan po? Nasa Quran po. Ang binabanggit ko po ay ang nasa paragraph 2 ng bilateral immunity agreement. Kaya ko po sinabing nasa Quran dahil ang sabi po sa Quran, kapag yung bagay na hindi mo alam, itanong mo sa nakakaalam. Pakisabi po. Opo. Hindi po, tinatanong ko lang naman po kung alam ninyo kasi kung alam na ninyo, hindi na po ako magtatanong. Di po, kaya ipaalam nyo na po sa amin. Ayan. Mr. President, ito pong sinasabi kong ito, may kinalaman na naman po kasi. Malaking kinalaman sa ating pinag-uusapan ngayon. Dito po kasi sa paragraph 2 nitong bilateral immunity agreement na ito na ginawa noong May 13, 2003, minsan po itawagin ito na non-surrender agreement. Sinasabi po rito na ang isang citizen ng isang partido, ibig sabihin ng Amerika, na nandito sa ating bansa, ay hindi mo pwedeng isurrender o i-transfer by means sa isang international tribunal for any purpose unless such tribunal has been established by the United Nations Security Council. Ano po ang ibig sabihin doon, Mr. President, Your Honor? Yung ICC po kasi, hindi po established international tribunal ng UN Security Council. Kaya nga po, kung mapapansin nyo, Mr. President, Your Honor, ang Amerika at ang Russia, hindi partido ng ICC. Wala silang, ayaw nila yan. Kinamumuhian nila yan. Dito po sa agreement na ito, tayo po, ang bansa natin, may katungkulan na hindi niya isusurrender ang isang Amerikano. Militar man yan, civilian o no, nang walang consent yung Amerika. Ano po yung ironical implication nito, Mr. President? Tayo po pumayag sa pagitan ng kasunduang ito na ipagmamalasakit natin ang isang Amerikano na nandito sa ating bansa, hindi siya pwedeng i-transfer o surrender sa ICC sapagkat yan ay hindi recognized ng UN Security Council. Pero tayo, senador, Pilipino, meron siyang mandato sa ating mga mamamayan. Hindi ba kabalintunaan ito, Mr. President, Your Honor? Opo, tama po kayo. Yan po ay ibinoto po yan ng taong bayan. Katulad po ni Senator Bato, 20 million po ang bumoto dyan. Kaya ko lang nang po tinatanong, Mr. President, hindi ko po lubos na maisip, tayo pala kaya nating ipagtanggol ang hindi isang Pilipino, kahit hindi Pilipino, dahil lamang nakipagkasunduan tayo. Pero sarili nating kapwa Pilipino, may mandato sapagkat nagsisilbing senador ng ating bansa. Hindi natin kayang ipagtanggol. Ito po yung irony na napakahirap siguro natanggapin ng bawat isang Pilipino. Tama po kayo eh. Ang warrant of arrest po ay galing sa ICC. Ang kaso po ni Senator Trillanes ay iba sapagkat ang nag-issue ng warrant of arrest ay sarili nating korte na kailangang igalang. Ganon din po ang warrant of arrest na inisyo kay dating Senador Laila de Lima. Pero ito'y natatangi po eh.
Kung totoo po na yun, ay talagang totoong warrant of arrest. At yun ay nakabase sa saligan mismo ng Rome Statute. Bakit hindi muna nila unang basahin, Mr. President, yung Article 59 ng Rome Statute, na kung saan sinasabi ron, yung aarestuhin mong tao, kailangan madaliin mong ilagak sa isang competent judicial authority ng custodial state. Ano ang custodial state? Yung ating bansa. Bakit po kailangan yon? Maski ang ICC, kinikilala niya yun. Dahil meron pong mga prosesong dapat na mapagtibay. Una, kailangan malaman natin kung yung warrant of arrest aplikable doon sa tao na yun. Dito lang, sa pinag-uusapan natin, hindi aplikable kay Senator Bato. So meron siyang recourse para questionin yung warrant of arrest. Kaya importante na ilagak mo siya sa isang competent judicial authority. Ang isa pang kinakailangan mong maisaalang-alang doon, Mr. President, Your Honor, ay kailangan yung proseso ay naigalang lahat. At lalong-lalo na yung kanyang karapatan ay talagang nasino. Yun po yung inihingi nun eh. At ang isa pa po, meron siyang karapatan na magpetisyon kung sakaling yung custodial state na yon ay i-detain yung naaresto, na magpetisyon ng immediate release or provisional release. Lahat ng ito ay hindi magagawa, Mr. President, Your Honor, kung kikilalanin natin yung warrant of arrest na valid sa ating jurisdiction. Meron po siyang katapat na batas eh. Meron tayong local na batas, RA 9851, na humahatol at nagbibigay parusa sa mga ganun ding mga kasalanan na siya din naman ang nililitis ng ICC. So sa prinsipyo po ng complementarity, Mr. President, maliwanag na maliwanag po na nasa jurisdiction na po ng ating lokal na mga hukuman ang pag-aasunto kung meron ng basihan sa ating kasama. Hindi na dapat kilalanin yung ICC sapagkat ang batayan lang nila ay yung tinatawag na principle of complementarity. Malinaw po na nangunguna po, may primary po jurisdiction ang ating lokal na korte. Exclusive and primary jurisdiction, yun po importante. Ngayon, yung pong mga nagkukunwa na process server, nagkukunwa na sheriff, nagkukunwa kung ano man sila ng ICC, kung bayaran sila o hindi, dapat po tingnan muna nila lahat yung mga bagay na pinag-uusapan natin. Bago nila puntahan ang isang institusyon katulad nito, nahahabulin pa yung isa sa atin. Ang pangyayari po kahapon, uulitin po natin, Mr. President, kailanman po ay hindi nangyari sa kasaysayan ng institusyong ito. Tinanong ko pa nga po kahapon sa ating director ng NBI dahil pinipilit niya. Kaya po nung papunta na, kung makakapasok po si Senator Bato sa session hall, ay wag nyo na siyang tutugisin. Para bang ang parte lamang ng Senado, Mr. President, ay itong session hall. So nung tinanong ko, bakit po yung parking area namin na kung saan nagsimula ang habulan? At saka yung mga hagdanan ay hindi ba parte ng institusyong ito? Sir, sabi niya, hindi naman po kami magiging ganito kung hindi po kami nakipag-coordinate. Hindi po ako naniniwalang nakipag-coordinate sila ng totohanan, Mr. President. Mas naniniwala po ako sa ating former President na hindi niya papayagan kung alam lamang niya ang kanilang balak na pagdakip at pamamaraan ng pag-iinsulto sa bulwagang ito, Mr. President. Maraming salamat po, Your Honor. Maraming salamat po. Madam President? Madam President? Senator Padilla, please proceed. Yes. Opo. Meron lang po akong mga konting katanungan sa inyo. Sapagkat gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba siya rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo, Senador? Mr. President. Narinig ko yung malakas na boses ni Senator Kiko Pangilinan. Alam ko na si Senator Pangilinan ay dating galing sa broadcasting, baka nag-modulate. Maari po ba tayo ay mag-suspend muna para pag-usapan yung malakas na boses at wari pagsigaw ni Senator Pangilinan? Excuse me, nasa akin President, po yung iba ang floor. Senator Padilla has excuse the me. floor. The chair is answering the question of Senator Padilla. Session is suspended.
At yun na nga mga kababayan,